Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Ako po si Brother Jess Asinas ng TSCSFI ang makakasama niyo po para po sa Morning Tila of Devotion. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, maraming po salamat Lord muli sa panibagong araw, panibagong dagdag na kalakasan sa ang pamuhay pa ng Diyos. Lord, patuloy paunahan, basbasan ang aming pong gagawing pagbulay-bulay bawal salita para po sa devotion to Lord Jesus at kay pong kumilo sa aming buhay sa bawat sandali Lord Jesus. Lord, gamitin lang mong ang labi ng imunting lingkod upang ipamahayag, ibahagi ang iyong salita para sa aming pangailangan at kalakasan Lord Jesus. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong talatang babasahin ay dito po matatagpuan natin sa libro ng Deuteronomy 7, chapter 7, verse 8, kundi dahil inibig kayo ng Panginoon at kanyang tinutupad ang pangako ng kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Kaya nilabas kayo ng Panginoon sa pamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ng Paraon na hari ng Ehipto. Ang ating pong pamagat ay ito po ay faithfulness of God. Tunay walang pagtatalo ang ating Panginoon Diyos ay tapat sa kanyang pangako. At hindi po natin na may kakailayan. Ito pong talata po ay nagsasabi na ang Panginoon Diyos ay nangako na sila ay hahanguin sa pagkaalipin mula po sa kamay ng mga Ehipto sa panahon po na sila ay nabihag. At ito po'y pinangako at ito po'y kanyang tinupad at ito po'y kanyang isinagawa at sila po'y nakalaya at dinala po sa lupang pangako. Kaya dito po makita po natin ang ating Panginoon Diyos ay tapat sa kanyang pangako at hindi siya nagbabago at hindi siya nagsisinungaling. At dahil ang mga pangako yan, mga kapatid, ito yung nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng inspirasyon at ito yung nagbibigay sa atin ng tagumpay. Dahil kung patuloy natin panghawakan yung pangako na yan, ito yung magbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya sa ating panahon ngayon, matatanda po natin ang panahon po natin ngayon ay medyo may kaguluhan at tayo po ay patuloy naharap sa mga problema. Pero ang Panginoon Diyos, panghawakan lang natin gaya ng kanyang pinangako sa kanyang mga ninuno at sa mga kanyang mga alagad, mga apostol. At sa ating panahon ngayon, ang ating Panginoon Diyos ay patuloy pa rin ginaganap ang kanyang pangako. Huwag po tayong mainip at huwag po tayong mag-alinlangan at patuloy panghawakan po natin to at darating to sa tamang panahon, sa tamang oras at maramdam natin ang kanyang pangako. Tandaan po natin, ang ating Panginoon Diyos ay hindi pa tayo po'y makasalanan nung tayo kanya nang sinagip sa karamihan ng pamuhay. Tayo po'y nasa pamumuhay pa ng makasalanan. Kaya ganoon lang ang Panginoon Diyos sa kanyang pag-ibig. At dito makikita po natin, minahal niya tayo hanggang tayo makasalanan pa. Kung ating matatandaan at ating pong ang pamuhay noon ay talagang magulo at namumuhay sa mga pagkakamali. At ngayon tayo inayos, tinuwid at binago. At dito ang ating Panginoon Diyos ay hindi pa rin tumihinto. Patuloy pa rin ginaganap ang kanyang pangako sa ating buhay. Tandaan po natin, habang po tayong nabubuhay, ang ating Panginoon Diyos ay nandyan hanggang sa matapos ang lakbayin natin. Ang ating Panginoon Diyos ay patuloy na gumagabay, nagpapatnubay sa ating pamuhay sa bawat araw. Kaya huwag tayong mag-alala, ang ating Panginoon Diyos ay hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. May mahalagang gawin tayo mga tatlong bagay na ating gagawin habang po tayo naghihintay sa kanya mga iba pang mga pangako. At naalam po natin na ito
mahalaga para sa ating buhay. May tatlong bagay po. Ito po yung una po, mga kapatid, ito po yung magbulay-bulay po tayo ng kanyang salita sa araw-araw. Lagi po nating gawin to sa ating pamuhay, araw at gabi, at ang pagbulay-bulay ng kanyang salita upang lagi nating gawing sariwa ang kanyang salita sa ating pumahay bawat araw. Sa mga sa kanyang salita na nananahan sa ating puso at isipan, ay napahalaga na patuloy natin ito bulay-bulayin. Patuloy gunitain mga kabutihan na kanating naranasan, nadaman ng mga nakalipas na mga araw hanggang sa ganitong kasalukuyan na panahon. Kaya mabuti po ang Panginoon Diyos, hindi po siya nakakalimot. Ang ikalawa po, ganapin natin sa ating buhay ang kanyang salita. Ipamuhay po natin ang kanyang salita. At dito, makikita ng kapwa natin, maaaring ating pamilya, at maging inspiration tayo sa kanila, maging ehemplo, at upang malaman nila ang pangako ng Panginoon Diyos ay nakikita sa atin at naipupumuhay natin ang kanyang salita at ginaganap natin. At dito, isa to sa kaparaanan upang mapalapit natin sila sa ating Panginoon Diyos, maakay natin sila papasok sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. At ang pangatlo po ay lagi pong magpatotoo tungkol sa ating Panginoon Diyos. Napahalago pa na palagi tayo ng papatotoo. Pinagmamalaki ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos dahil isa po ito sa nagbibigay kagalakan, kaluwalhatian sa pangalan ng ating Panginoon Diyos. At patuloy tayong huwag makalimot magbahagi ng salita na nananahan sa ating puso at isipan. Pagmalaki natin na natamo natin at natanggap ang pangako ng Panginoon sa ating buhay. At patuloy natin na darama ito at marami pang pangako na ating matatanggap sa dahil naharap. Kaya napakahalaga po ang ating pong tandaan. Huwag po tayong panghinaan, huwag mag-anlilangan at hindi siya tumitigil sa pagtupad sa kanyang pangako at hindi nang iiwan. Kaya patuloy po tayong kapitan lang po natin yan at huwag tayong mag-alinlangan sa kanyang kabutihan at kapangyarihan. Ito pong ating prayer focus, pray to live in obedience and gratitude for God's mighty hand and in our lives. Pray for the lost, pray that God show them mercy and renew their lives. At tayo po'y manalangin, dakilan Diyos sa maraming banal. Patuloy kami, Lord Diyos, nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong kabanalan, at sa inyong kapangyarihan na patuloy kumikilos sa aming buhay, Lord Jesus. Hindi po kayo nakakalimot, Lord. Patuloy kayong gumagawa ng mabuting bagay sa aming buhay. At patuloy po, Lord Jesus, kumikilos at naggagawin ng ingat sa pamay sa bawat araw pa ng Diyos. Nawa, Lord Jesus, yung balsata, ito magiging daan sa amin upang patuloy kaming maging masunurin, tuparin ang aming mga ipinangako rin sa inyo, Lord Diyos. Kami po nangako rin sa iyo, Diyos, na kami po susunod, gagawa at tutuparin ang mga inyong kalooban, Lord Jesus. At patuloy kayong papasalamat, Lord. Patuloy kami ingatan sa bawat araw, Lord Jesus. Maraming po salamat. Ganyan po, Lord. Patuloy, Lord, tinatas po namin, Lord, ang maraming pang kalooban na dapat hanapin, akayin, at patuloy mailapit sa Panginoon Diyos, mabahagi ng balsta. Gamitin lamang kami, Panginoon Diyos, upang ibahagi ang inyong kabutihan, ipagmalaki yung kapangyarihan, at yung ipagmalaki yung pangalan ng Panginoon Diyos. At po, Lord Jesus, na wala po kami magawa kung kami huli sa Lord Jesus. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming po salamat. Thank you. God bless us all. Maraming po salamat. Magkita po muli tayo. God, thank you. Salamat.